Why do tiles pop out? Yan ang matututunan natin sa segment na ito. Na-experience nyo na ba? Minsan, nasa bahay ka, bigla na lang meron ka narinig na popping sound. So, pagtingin mo, yung tiles mo pala, nag-pop out. Or, minsan, pag naglalakad ka, no, nakita mo na parang yung tiles, bakit ganun gumagalaw na? So, nag-pop out na rin. So, minsan, tawag natin sa word na yan is kapak, di ba? And then, minsan naman, may makita kang tiles na tanggal na. Tapos, marami kang mga square marks na nakikita, di ba? So, bakit ba nagpa-pop out yung mga tiles nito? So, before ko ma-explain bakit siya nagpa-pop out, explain ko muna sa inyo. There are two reasons kung bakit magfe-fail yung tiling nyo. Number one is wrong method. Meron kaming video na ginawa, episode 13 sa YouTube, Magtanong Para Sigurado. You can learn about proper way of tiling. Okay? And number two, ano pa ulit yung reason? Maling klaseng tile adhesive na ginamit sa tiles. So, gumawa rin kami ng video na yan sa episode number 28. So, pwede nyo rin panoodin para mas lalo nyo maintindihan anong klaseng rating ng tile adhesive na gagamitin ninyo. Ano ba ang difference ng video na to versus sa episode 28 na ginawa namin? Marami nagpasalamat na finally naunawaan na nila paano ang tamang pagpili ng tile adhesive. Pero marami rin nagsuggest na pwede pa bang i-simplify. This is the reason why kung bakit namin itong ginagawa itong video na to para lalo nating mas maintindihan ang pagpili ng tile adhesive. So balik tayo ulit. Bakit nga ba nagpa-pop out ang mga tiles? So number one, dahil sa contraction and expansion ng substrate or ng tiles itself. Meron kasi nangyayaring shear stress doon sa tile adhesive. Imagine mo, di ba, parang sandwich siya yung sa gitna, tapos may shear stress, di ba? So mangyayari, yung taas, yung tiles, mas malakas yung shear stress, hindi naman gumagalaw yung tile adhesive mo, magpa-pop out siya. Alright. So, number two, ano pa? During may vibration or movement, yung substrate or yung slab or ng wall mo, so gumalaw yung substrate, tapos hindi gumalaw yung, hindi naman siya flexible, hindi siya gumagalaw yung tile adhesive mo, so medyo rigid siya, magka-crack din yung tile adhesive. Kaya magka-crack din yung tiles. Number three, yung quality ng tile adhesive. Dati, ng mga 60s, 70s, and 80s, ay yung mga tiles lang before, mga 12 by 12 lang eh. And then, mostly are ceramic. Ngayon, mapapansin mo, 60 by 60, 60 by 90, meron na rin 1 by 1.2 meters. And kung mapapansin nyo rin, mostly are porcelain and granite. Sa mga backing ng tiles nito, ay very tight na yung mga pores. Wala nang pagkapitan ng adhesive. Unlike before, yung mga ceramic, open yung mga pores. Mabilis lang kapitan ng adhesive. What worked before will no longer work today. Yes, medyo nagigets yun yung idea kung bakit siya nagpa-pop out. Dahil hindi flexible yung tile adhesive na ginagamit ninyo. So, under sa European standard or Philippine standard, merong S1 rating at meron ding S2 rating. Normally, ang S1 rating ni-recommend natin sa mga 60 by 60 na tiles. Whether ceramic yan, earthenware, porcelain, granite, or marble, kailangan nyo gumamit ng S1 kung nasa 60 by 60 size siya. Meron naman din S2 rating. Ang mga S2 rating recommended naman sa mga large format tiles. Ang nirecommend namin for mga 60 by 120 and above, we would recommend na S2 rating na yung gamitin. So, how does a flexible tile adhesive work? So, kapag meron ng shear stress, expansion and contraction, gumagalaw niya yung substrate. Imagine mo yung sandwich, tapos may jam ka. Imagine mo yung jam mo, pag gumagalaw yung ilalim na tinapay, tapos nasa tinapay, di ba? So, nagmo-move lang siya, right? Kapag nag-expand yung substrate, yung tile adhesive mo, para siyang dampener, para siyang shear stress dampener mo, gagalaw din siya. Kasi, kaya i-withstand yung shear stress na nangyayari doon sa tile adhesive. Kaya hindi magpa-pop out yung tiles. So, for instance naman, sa mga vibrating, sa wall or sa slab, may movement, pag nag-crack yung slab mo o yung wall mo, siya yung parang dampener mo. Dahil flexible siya, kung nag-crack yung slab, hindi magka-crack yung flexible tile adhesive mo, tama? So, hindi rin magka-crack yung tiles mo. So, normally, ang flexible tile adhesive ay nire-recommend natin sa mga matataas na floors. Probably mga 4 floors and above. Dahil dyan, normally, may mga vibration and may movement. Normally, nire-recommend din ang mga flexible tile adhesive sa mga outdoors dahil mas mainit, lumalamig, mainit. So, may expansion, contraction. So, saan pa ba? Sa wall. Kasi sa wall, normally, di ba, may vibration, gumagalaw, or nauuntog natin. Nire-recommend din natin na gumamit din ng S rating. Meron pa mga ibang rating. May T, may F, pero wag na muna natin pansinin yung T and F. Doon lang tayo sa C and S.
Ano ulit sinabi namin nung episode 28 sa CNS? C1 for standard addition and C2 for improved addition. Ayan. C1 para sa mga ceramic at earthenware, and C2, ito yung para sa mga tight pores, di ba? Sinabi namin sa inyo na kapag tight na yung pores, hindi na makapasok yung adhesive, no? So hindi na makakadikit. So mas kailangan mo na mas mataas na adhesive strength, lalo na sa mga porcelain, granite, mga marble, yan, yung mga tight na pores. Pag tingin mo sa likod ng tiles, halos sarado na, you would need a C2 rated na tile adhesive. Yung S1 at S2, ito naman yung pag-determine ng anong klaseng flexibility ng tile adhesive. Ayan. So para sa mga nagtatanong, ano ba ang T? Yung T is only slip resistance. Ayan. Para pag kahit gamitin mo sa wall, hindi siya basta-basta mahulog. So medyo nalilito na kayo, no? So pasensya na kayo, ha? Kasi kailangan ko talaga ikwento yung evolution ng tiling para medyo mas ma-appreciate nyo kung bakit namin ito ginagawa tong video. Alright, so the reason we're making this video is that we have tried to simplify everything. Para wala na kayong masyadong isipin, C ba, S ba, T ba, o wala na kayong isipin. So, we would like to introduce Smart Bond Flex, the first flexible tile adhesive in the Philippines. Smart Bond Flex. So basically, Smart Bond Flex is a flexible tile adhesive that conforms to the European and Philippine standard ng S1 and S2 rating. So para hindi kayo mahirapan, we segmentize Smart Bond Flex into 3 classifications. Okay, so Smart Bond Flex Silver, Smart Bond Flex Gold, Smart Bond Flex Diamond. Ayan, so explain ko lang sa inyo, ha. So Smart Bond Flex Silver is a C1 TS1 rating. So meaning, sabi ko sa inyo, di ba, pag C1, kailangan para sa mga ceramic and earthenware. Pangalawa naman ay Smart Bond Flex Gold. Ang rating niya ay C2 TS1. Ayan, ano ulit sabi ko pag C2? Para sa mga tight pores. Diyan yun yung mga porcelain, marble, granite. And number 3, Smart Bond Flex Diamond. Ang rating niya ay C2 TS2. Basically, pwede siya sa lahat ng type of tiles. But ang recommendation namin ay para sa mga large format tiles. Ayan. So mga tiles na 60 by 90 and above, no? So alam ko marami ng tiles na mas malaki pa 60 by 90. So this is what we recommend. Kumbaga ito yung Mercedes-Benz ng tile adhesive. In addition, aside from the 3 classifications of Smart Bond Flex, meron tayong nilabas na Smart Bond Flex White. Ang Smart Bond Flex White ay C2 TS1, recommended para sa mga mosaic tiles. Ginagamit nila yung white dahil sa mosaic normally gusto nila ma-achieve yung effect na whiteness doon sa tabi ng mosaic. So that's why gumawa kami ng isa pang product na Smart Bond Flex White para not to confuse the other tile adhesive kasi Smart Bond Flex White uses a white cement which is typically more expensive than the ordinary tile adhesive. Gusto ko lang sa inyo i-remind marami kasi nagkakamali sa paggamit ng tubig ng isang bag ng tile adhesive. We recommend using 6 to 7 liters lang of water. Alright? Kasi may tendency kasi minsan mga workers natin gumagamit ng more than that. Kasi gusto nila na, alam mo, mas mabilis yung consistency ba? Yung mas magaan, mas madaling i-trowel. Example, no, parang juice, di ba? Pag uminom ka ng juice, pag sinobrahan dami mo ng tubig, na wala na yung lasa ng juice, tama? So, gusto mo yung tama lang. So, same thing din sa tile adhesive. Hindi ko sinasabi inumin nyo yung tile adhesive. Pero, ma-maximize nyo yung potential ng tile adhesive. Alam ko, may magsasabi, ang lagkit ang hirap tama. Di ba, hindi ba dapat ang isang adhesive ay dapat malagkit? Kaya gamitin nyo yung tamang specification. Just using 6 to 7 liters of water para ma-maximize ang potential ng Smart Bond Flex. Ayan, papunta tayo sa exciting part. So gumawa kami ng comparative video using Smart Bond Flex na silver versus an ordinary tile adhesive. Para makita nyo lang ano ang advantages of using Smart Bond Flex silver. Panoorin natin to. Prepared a Smart Bond Flex applied sample just to show you how flexible it is. Ayan, so you can see, no? Ayan. So during movements ng expansion, contraction ng substrates and ng tiles, having a flexible tile adhesive will help prevent popping up of tiles. Ayan. So I hope showing you this, you would more likely appreciate, no, how a flexible tile adhesive works. We prepared another sample for you. This is a Smart Bond Flex na just to show you na it's really flexible, no? So I'm gonna press it here. Ayan. So, kung makikita nyo, no? So, even if gano'n ka lalim i-push ko siya, it's not cracking, no? So, it's really flexible. So, it acts like a shear stress dampener, no? During movements. Ayan. So, another sample naman dito, ito naman is ordinary tile adhesive that you can buy in the
to our hardware store. So this is a rigid tile adhesive and I'll try to move it, no. Now, it's not as flexible. This one, kung makikita nyo, walang nag-crack. Pero this one, nakita nyo, no, may mga bumigay na. Ayan, nag-crack na siya. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo, may nagka-crack na. So, this is what happens, no, during movements. Ayan, no, if you can see, no. Ayan, no. So, this one, I'll show you again. Ito, kahit anong movement, it's not. Ayan. So, medyo malinaw na sa inyo, bakit nagpa-pop out ang tiles. Again, kung meron kayong mga tanong or suggestions, feel free, no, na maglagay sa comment section kung anong mga videos na gusto ninyong gawin namin at mga katanungan ninyo na gusto ninyong masagot namin. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.